Alam nyo ba na yung digital tax of the Philippines is i-implement na this June 2025? So anong maging impact doon as a content creator? So yun, lahat ng electronic services like Google, YouTube, Netflix, and any other online subscription is magkakaroon na ng VAT. Ano ba yung VAT? Is value added tax. Kung ano yon, pag-isipan mo, tinaksan ng gobyerno yung mga consumable natin na araw-araw. Kung dati is yung Facebook is free, ngayon, magkakaroon na yung tax. So, yung Netflix is mag-increase. Kasi yung tax is ipapasa lang ng mga consumer. As a company, a Netflix, papasa ko lang yun sa consumer. So, sino ba yung magiging apektado pag nagkaroon na itong VAT? Tayong mga Filipino, tayong mga nagbabayad ng subscription. Kaya, dagdag na naman ng pang-araw-araw natin. Kung nakasubscribe ka sa Netflix, YouTube, Google Drive, any other services. Yun. Cloud services, pati yun. So, magkakaroon na ng 12% tax. So, yung 12% na tax is para sa iba, kakaunti lang yun. Pero para sa amin na nag-struggle na everyday, so yun, malaking bagay na yun. For example, 100K yung ano mo. Tapos nag-tax 12% of 100K. Magkano yun? 12,000. Kaya ganun kalaki yung habang palaki lang palaki yung amount, palaking palaki yung tax. Actually, sa tax is okay lang talaga mag-tax. Kasi part naman yun ng gobyerno. Doon sila kumikita. Yung problema talaga na nakikita ko is nag-tax ka, pero kung makikita mo yung services ng gobyerno, yung infrastructure build ngayon is wa or wala kang makikita, wala kang improvement na makikita. See? Although may mga build, pero as a citizen dito sa central ng city, bihira kang makikita. Number one, ang pangit ng mga daan natin. Lubak-lubak. Kaya nga bumibili tayo ng pick-up truck kasi takot tayo sa lubak na daan. Yung lubak na daan, ano ba yung mga cost nun? Siyempre, maintenance. Dapat yung gobyerno natin, meron talagang tumututok na mag-maintain na as smooth as possible yung daan. Pero, wala akong nakikitang ganun eh. Ultimo potholes, maliliit. Wala, hindi pinapansin. Yung impact nun is magkakaroon ka na ng traffic kasi yung mga maliliit na sasakyan or yung mga kotse, babagal dun sa potholes. Kaya yun, isa yun na dapat tutukan. Simpleng improvement for the system. Yun. So, yun na yun, no? Mas smooth na daan. Etong number 2 is ito yung ID system natin. Anong nangyari sa national ID system natin? Di ba dapat digital na yon? Sawang-sawa na ako sa kada punta ng government office, mag-fill up ka ng form. Di ba napaka-hassle nun? So yun, dapat yung ID system natin na merong QR code, since meron ka ng system naka-database doon, dapat QR code na lang yung scan. Once na ma-scan yung QR code, lalabas na ng lahat ng detailed information about that person. Kaya yun yung dapat i-digitalize. Yung mga manual form natin, yun yung pangit sa process eh. So yun yung dalawa, no? Yung pangatlo is yung process sa government office, medyo mabagal pa rin.
Although may mga na-digitalize na, pero dapat further streamline nila. I-open nila yon sa online. Kaya yun. For example, yun yung meron namang mga improvement like yung LTO renewal ng car. Yun, madali na lang online, di ba? Magpasa ka na lang, makukuha mo na yung electronics renewal. Kaya clap ako doon. Improve. Pero dito talaga sa Pilipinas, kung makikita mo, bakit tayo traffic, simpleng daan, dapat mapasmoothen up yung mga blockage sa road, dapat may mga tumututok talaga doon. And then, isa pa, yung pinaka ano ko dito is yung traffic. Pag may magbungguan or may mag-collision ng mga sasakyan, medyo matagal yung pulis pa na darating instead of taking photo and details, yun, and investigate, i-free up nyo muna yung daan bago para yung mga nahasal na commuters is magpa-flow yung traffic. So, yun yun, no? Yung mga dapat natin i-improve sa system. Kaya, sa tax talaga natin, nasasayangan ako kasi wala akong nakikitang magandang project na solid yung pang long term ba. Ayun. So, yung mga nakikita ko or nafe-feel ko is dapat ano ba yung mag-improve sa Philippines? Yung power system ng Philippines. Dapat tayo magkaroon na ng nuclear. Kasi ngayon, in which another topic when it comes to EV, no? So, yun. Yung power system natin, kailangan natin ma-improve. Kasi, dependent talaga tayo ngayon sa fossil fuel. Kaya, sana yung tax natin is mapupunta sa mga projects na bring down yung cost ng mga Filipino, cost of living ng Filipino. Kasi kung isipin mo, yung kurente natin, napakamahal ng kurente natin. 12 kada kilowatt hour compare sa other Asian countries like China, Vietnam, Indonesia, Malaysia. They're exploring alternative power. Kaya, yun, napapabring cost nila. Yun lang yung believe ako sa mga other, nila, of politicians. Kasi, they are already promoting na mapabetter talaga yung livelihood ng countrymen nila. Pero dito sa Pilipinas, mas tataba yung bulsa kumpara sa pag-improve. Like, na-elect ako. Bahala na kayo dyan. Kaya, yun yung tax. 12%. Malaki yan. Saan kaya yan mabubulsa or makikita natin? 12%, guys. That's huge. Kung nakikita nyo yung Netflix subscription, next month, mag-increase na sila. Good luck sa atin. Although, yun nga, kaya pa naman natin bayaran. Pero, yung tax talaga, yung saan ba napupunta? Yun yung malaking question when it comes to VAT. Kaya, good luck to us. And hope kung meron kayong mga questions or clarifications, yun, pa-comment na lang kung ano yung experience nyo when it comes to VAT and what are your projections na mag-i-increase pa. Salamat and see you around.